Well, mga kapopong, naging sentro ng pansin ang Kuwait matapos maapektuhan ang operasyon ng Kuwait International Airport kasunod ng isang insidenteng nagdulot ng malawakang pag-aantala sa mga biyahe. Agad na kumilos ang mga awtoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga passenger at empleyado, habang pansamantalang isinailalim sa inspeksyon ang ilang bahagi ng pasilidad. Dahil sa pangyayari, maraming flight ang naantala at kinailangang baguhin ang schedule. Sa mga oras na isinasagawa ang pagsusuri sa paliparan, nakipag-ugnayan ang mga airlines sa mga opisyal upang mabigyan ng agarang impormasyon ang mga apektadong passenger. Ayon sa mga awtoridad, pangunahing prioridad ang mabilis ngunit maingat na pagbabalik ng normal na operasyon. Kasabay nito, mga kapupong, muling umigting ang atensyon sa Strait of Hormuz. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng energy at oil, kaya anumang aberya sa lugar ay agad na nakaapekto sa pandaigdigang trading at mga pamilihan. Sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na nagsagawa sila ng mga defensive operation upang mapanatili ang seguridad ng mga rutang ginagamit ng mga barkong pangkalakalan. Sa panig naman ng Iran, sinabi ng kanilang mga representatives na ang kanilang mga naging kilos ay tugon sa mga naunang pangyayari sa rehiyon. Mga kapupong, sa mga oras na nagpapatuloy ang tensyon, ilang bansa sa Gulf region ang nagulat ng pagharang sa mga projectile at unmanned aircraft. Bilang pag-iingat, agad na pinaandar ang iba't ibang defense system. Maraming residente ang nakarinig ng malalakas na tunog mula sa himpapawid, subalit tiniyak ng mga opisyal na patuloy ang kanilang mga plano upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Sa kabila ng mga pangyayari, nagpapatuloy pa rin ang diplomatic efforts sa pagitan ng Washington at Tehran. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na nananatiling open ang Estados Unidos sa usapan at naniniwala siyang may pagkakataon pa ring magkaroon ng mas malawak na pagkakaunawaan sa hinaharap. Pero mga kapopong, mas maingat ang naging pahayag ng mga opisyal mula sa Iran. Ayon sa kanila, marami pang mahahalagang usapin ang kailangang mapagkasunduan bago magkaroon ng anumang pangmatagalang kasunduan. Kabilang dito ang mga usaping may kaugnayan sa ekonomiya, seguridad, at mga commitment na inaasahang magkakaroon ng epekto sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, nananatiling sensitibo ang sitwasyon dahil ang bawat bagong development ay may kakayahang makaapekto sa direksyon ng mga negosasyon. Ang anumang pagtaas ng tensyon ay maaari ring magdulot ng pangamba sa mga pamilihan, lalo na sa sektor ng energy. Samantala, mga kapupong, pinalakas ng ilang bansa ang seguridad sa mga paliparan, pantalan, at iba pang kritikal na infrastruktura. Layunin ng mga planong ito na matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng transportasyon at iba pang mahahalagang serbisyo. Sa Kuwait, nagpapatuloy ang pagkukumpuni at pagsusuri sa mga pasilidad na naapektuhan. Nakikipagtulungan ang mga lokal na awtoridad sa iba't ibang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik sa normal ng mga operasyon. Marami ring volunteer at emergency personnel ang tumulong upang mapanatili ang kaayusan sa lugar. Patuloy namang nananawagan ang mga tao sa mundo para sa pagpapatuloy ng diplomasya at mapayapang pag-uusap. Para sa maraming eksperto, mahalagang mapanatiling open ang komunikasyon sa pagitan ng mga panig upang maiwasan ang karagdagang pagtaas ng tensyon. Sa ngayon, mga kapupong, nakatuon ang pansin ng rehiyon sa magiging resulta ng mga nagpapatuloy na pag-uusap. Ang mga susunod na araw ay itinuturing na mahalaga dahil maaaring dito makita kung magkakaroon ng panibagong progreso sa usapin ng seguridad at katatagan. Habang hinihintay ang mga susunod na development, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang bawat pangyayari na maaaring makaapekto sa trading, transportation at pangkalahatang sitwasyon sa gitnang silangan. Grabe naman kayo mga bossing ko. Maawa naman kayo sa mga nagtatrabaho ng marangal. Kung gusto nyo nga ako na yung i-ano nyo, ako na i-bash nyo, ako na yung tarantaduhin nyo, huwag na yung mga rider. Grabe naman kayo. Mga nagtatrabaho lang din yung mga yan, oh. Tagal na pag di ko binayaran to, di ko naman talaga mababayaran, di namin order. Di ba? Kaso maputa nakakawa yung tao. Grabe kayo. Hindi na kayo naawa. Gabing-gabi yung nag-aaral pa yung tao, tapos nagtatrabaho. Kanina nga boss, binayaran ko na yung unang nag-ano dito eh. Hindi na kasi problema sa kanila, yung rider yung tinatamaan dyan eh. Kaya nga, parang mga ano naman, ako na lang ano yun yung mga ano naman, oh. Ako na tarantaduhin nyo. Pati na naman lang pinag-iba yung kay Boy Dila. Grabe naman kayo mga boss, oh. Mga naghahanap buhay, nagtatrabaho ng marangal ng patas, oh. Idadamay nyo, mga wala namang kaalam-alam tong mga to eh. Mas madam boss, bakit turin boss? Uy, yung putahing gumagawa ng ganito, tangin hindi maganda yung ginagawa mo. Nakakaperwisyo ka.
Nakaka-perwisyo ka. Hindi maganda yan. Eto, babayaran ko na lang kasi naawa ako Last dito. na to, last na. Last na to ha, hindi na ako mag-ano para... Kasi tangin na naman. Ang dami naman na yan to. Eh, ano ba sabi niyo rin kanina sa'yo? Para nakikiusap? Ano ba pakiusap mo? Nakikiusap na yung puyaran kasi wala din po akong pang-abono talaga. Grabe naman oh. Yar! Yar! Ang dahil food panda ngayon dyan. Ang dahil food panda. Camera, siguro, camera raw. Eh, sino yung sabi ko na yun? Boss, wala kami order na kaya, boss. Grabe naman kayo mga bossing ko. Inaano nyo naman yung mga rider natin oh. Maawa naman kayo sa mga naghahanap buhay oh. Sa mga nagtatrabaho ng marangal oh. Ano may number dito isa-isa, oh? Grabe naman oh. Parang di naman kayo naawa sa mga rider oh. Putang ka naman na lang yun. May sigaw pa niya, scammer, oh. Kala mo. Hindi mo, babalikin ka na rito. Oh, boss. Yung mga seller na nagpapasikat ni Boy IC, ito na yung makano, oh. Gumagawa ng pera, oh. Mga rider, oh. Kaya natin i-drop tatlo yan. Walang awa sa mga rider, oh. Grabe kayo, maawa kayo sa mga rider oh. Ako na lang i-bash nyo, ako na ano nyo. Ako na tarantaduhin nyo, ako na lang. Huwag na yung mag-order pa kayo at dadami nyo pa yung mga tao. Sila yung mga ano, kasi magkano lang din kinikita nila sa mga bawat dinideliver nilang ano. Dito sa akin, sir. Oh. Grabe naman kayo. Eh, kayo yung number mo, oh. 0994-766-809. Ikaw yun. Yan ang number mo, boss. Tignan mo yung mga winalang niya mo, oh. O, tinan mo, oh. Eh, number, ha? Oh, mga boss, sabihin nyo naman, cheated to. Ayan, oh. Grabe naman O, kayo. Ayan, boss, mga winalang niya mo. Putang ina mo. Tignan mo, mga rider, oh. Nagsusubikat para kumita, oh. Palamukha mo, putang ina mo. Grabe namang mga ano na to, mga tao naman oh. Kayo yung mga walang puso eh. Kayo yung mga walang puso, yung mga gumagawa nito. Yung gumagawa nito, masasabi ko sa'yo wala kang puso. Ikaw talagang walang puso. Dadami mo yung mga tao. Grabe. Ayan, boss. Sa sobrang sikat, ito na, oh. Bigyan na, oh. Yan Magkano lang po kinikita namin dito? Mababa po yung 1,000. Wala pa nga minsan minimum lang kapag matumal. Panggas pa po, mga ganun. So, parang wala din po talaga. Grabe naman, tangina naman. Wala kayong awa, hindi na kayo naawa sa tao. Grabe kayo. Dito po. Wala po yan, boss. Ito, oh. Pabayaran ka namin, oh. Din ako po. Eh no, puta may nagpapaano naman, no? In-drive naman, no? Grabe naman yan, no? Sunod-sunod nga daw, nakapang 10 na nga. Paki-11 ka na daw, boss. Wala yan, boss. Scam yan. Grabe kayo, hindi na kayo naawa sa mga nagtatrabaho ng marangal. Hindi naman sa akin ang ano nito, doon sa mga taong na peperwisyo nyo. Ako na lang, kung ako na may, tangina, grabe naman kayo. Hindi na kayo naawa sa mga tao. You know, working student to, si Bossing, no? Wala, boss. Scam yan. Scam. Grabe naman ng putang. Ayop talaga kayo, hindi na kayo naawa sa Wala na, mga eh. tao. Sabi ko ako na yurakan nyo, ako na pagsabihan nyo ng mga hindi maganda. Ako na yung ano nyo, tarantaduhin nyo. Pero wag naman yung mga taong nag-ano lang, oh. Nagsosurvive lang din dito sa Pilipinas, oh. Ang dami-dami pwedeng gawin, eh. Tangina, napangungupal pa yung ginagawa nyo. Napakasimple lang naman yung naging problema dito sa amin ni tatay, eh. Pero dadami nyo yung mga ganitong klaseng tao na lumalaban ng patas sa buhay, eh, wag naman gano'n.